Kapamilya, 19 na araw na lamang po at halalan na. Kaya patuloy nating kilalanin ang mga kandidatong nanunuyo ng ating mga boto. Ano nga ba ang kanilang mga kalibre para maihalal ngayong Mayo at 13? Ito po ang umagang harapan at sino-sino ang ating mga panauhin. Kilalanin. Nagtapos ng Bachelor of Arts in Philosophy sa University of Santo Tomas, kumuha rin ng Bachelor of Law sa Ateneo de Manila University at Master of Science in International Transport sa University of Wales sa United Kingdom. Naging Senior Deputy Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority. Naglingkod rin bilang Executive Director ng Soxargen Federation of Fishing Association and Allied Services. Assistant Secretary ng Department of Trade and Industry at Department of Tourism at Undersecretary ng Office of the President. Ilang beses nang nabigo na pasukin ang politika sa South Cotabato pero buo pa rin ang loob para maglingkod sa probinsya bilang kongresista. Kumakandidato sa ilalim ng Nationalist People's Coalition, Attorney Ferdinand Hernandez. Magandang umaga sa ating mga panauhin dito sa ABS-CBN sa Umagang Harapan. Naging eskola ng Mindanao State University sa Marawi. Kumuha ng BS Zoology at Doctor of Medicine sa University of the Philippines at Special Training in Ophthalmology sa UPPGH and Medical Center. Naihalal na board member ng South Cotabato noong 2004 at 2007 at umupong Vice Governor noong 2010. Napili bilang isa sa outstanding members of the League of Vice Governors of the Philippines at nominado sa 2012 Honor Awards Program of the Civil Service Pag-asa Award. Nakilala bilang mata ng probinsya. Ngayon, handa siyang ipagpatuloy ang nasimulang serbisyo sa Kongreso. Bitbit ang bandera ng United Nationalist Alliance incumbent Vice Governor Elmo Tolosa. Magandang umaga po, Jay, and to Attorney Hernandez and sa ating viewers ng Magandang Umaga, South Central Mindanao sa Umagang Harapan, program of the ABS-CBN Gensan. Maraming salamat sa ating mga panauhin. Para kanino nga ba ang South Cotabato 2nd District po yan? Isang mga abogado o isang doktor? Yan po ang ating tututukan ngayong umaga. Kapamilya, eto po, simulan na natin ang round 1 pero narito muna ang ating mga patakaran. Bawat kandidato ay bibigyan ng 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. 30 segundo rin ang ibibigay para sa kanilang rebuttal o reaksyon. Merong 4 na rounds. Sa round 1, sasagutin ng bawat kandidato ang mga tanong mula sa host o anchor. Sa round 2, ang mga tanong ay magmumula sa mga nakalap sa Facebook page ng TV Patrol at MUS, text line at mga isinagawang interview ng ABS-CBN News. Sa round 3, ang kandidato ay magbabato ng tanong na sasagutin naman ng kanyang katunggali. Sa round 4, bibigyan ng tig-iisang minuto ang bawat kandidato para sa kanilang closing statement at oras na marinig ang buzzer. Hudyat na tapos na ang oras na pagsagot. Maaring sumagot ang kandidato sa wikang Ingles, Filipino, Bisaya o dialektong naunawaan ng marami. Maraming salamat. Ito na, simulan na natin ang round 1. Tanong para sa lahat. Una nating tanong, handa ka ba ngay kapag ipakigbato ang ban sa open pit mining? Unahin natin, Attorney Hernandez. Sir, 30 seconds. Well, I think that's a given. No? There's an existing environmental code that nababan yung open pit. No? And because alam ng karamihan na yung open pit ay destructive to environment. And the manner of mining ay maraming environmental, social, and economic cost. No? And we all have to consider this na for as long as the manner of mining, extraction of mineral is open pit, for sure 100% ban on open pit mining. Thank you. Governor, Vice Governor. Isa po ako sa author ng ban on open pit mining sa ating Environment Code. And also, I delivered the privileged speech, no, calling for the hastening of the passing of the Environment Code when it was apparently being delayed. And also, as Vice Governor, I continued the fight
for the ban on open pit mining despite memorandum circular. Thank you very much. Thank you very much. Sa tingin mo, attorney, meron bang pressure sa halimbawa kung sakaling malagay kayo sa pwesto? Well, I don't think there's enough pressure, no, because we have to consider the future generation. No? When it is destructive, it is destructive. Kung nakakasira sa environment, we will have to consider marami ang cost ng open pit mining. Displacement of people, health issues, social divisiveness, naghahati yung mga tao, nag-aaway-away. And then, of course, pag nagkakagulo, may military protection. And all this will lead down to public cost. Ang gobyerno ang eventually ay sasagot sa cost. Thank you. Yes, sir. Go ahead. Sa tingin nyo, may pressure ba? Regarding pressures, we have received memorandum circulars from Secretary Robredo and lately from Secretary Rojas, even with the threat that we will be receiving administrative charges if we do not follow the orders from above that we have to change our ban on open pit mining. But we stood steadfast, no, in our stand to ban open pit mining. Only a court order can compel us. Thank you. Sinasabi po niya may pressure sa national, ang local. Reaction. Well, as I've said, no, there's no amount of pressure that can change the mind of the public official for as long as he has political will. Nasa tao yan eh. Kung yun ang decision mo, may batas, sundin natin yung batas until the law and the court will say it's ultra vires. The excess of authority of the governor na labag ito sa national law. Eh sa ngayon, existing yung batas. Dapat respetuhin. Hindi naman yan kailangan manggaling sa executive or whoever. Walang mataas dito. Ang importante, protection ng tao. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Dito. Ituloy ko po yung sinasabi niyo kanina. Okay, we were able to receive 2 memorandum circulars from both secretaries of the DILG. And the Sangguniang Panlalawigan, through a resolution, has decided that only a court of law can decide whether our ban on open pit mining is ultra vires or not. Okay. So we will not be honoring the order from the DILG. Sa tingin niyo, attorney, kasi sinasabi, merong pressure, merong kailangan sundin, at sinasabi niyo naman ngayon na there's an existing law, sundin yun. They're saying is that they are firm on their, they're not following the rules. No, kaya nga sinasabi natin eh, merong ban on open pit. Okay. Existing yung batas. Political will. Kung ano yung nasa batas, sundin natin. Diba? Kasi eventually, we're responsible to our constituents. Hindi, binoto tayo ng tao, sagot natin sa tao yan. So, ibig sabihin, kung yan ang gusto ng karamihan, yan ang gusto ng tao, sundin natin. Hindi naman tayo binoboto ng executive. Ang tao sa South Cotabato ang bumoboto sa atin. Tayo ay may responsibilidad sa kanila. Kung nakakasira ito sa environment, protection na natin yung mga constituents natin. Jay, I think the basic issue here is who will decide the fate of South Cotabato. Will it be the national government or the people of South Cotabato? We who are living in the backyard of South Cotabato, I think we have the utmost right to decide what is best for our province. Maraming salamat. Pero ang sinasabi ho ninyo, ang Korte Suprema na lang ang magsasabi na legal o hindi illegal yung inyong open pit ban. Ngayon, paano ho yan? Nagko-contradict. May mining policy na ilabas, may EO na inilabas si Pangulo Aquino. Paano ngayon yan? Kasi naniniwala po kami na yung aming ordinansya is supported by provisions of the Constitution and the local government code on issues on mining and local autonomy. So only a court can decide who is right, the DILG or the province of South Cotabato. So we are not entertaining any orders from above. South Cotabato. South Cotabato. Okay. Huling punto na lang po bago tayo po tumulak sa sunod na tanong. Go ahead, sir. Anong gusto niyo pang sabihin? Well, katulad ng sinabi ko kanina, no? Yung batas existing. No amount of pressure can change the minds
of the officials here because kami eventually ang tatamaan and the future generation. We are supposed to be responsible to their future. So, if there are two conflicting laws, then let the court decide whether it's ultra vires or not, whether it is in excess of authority to the governor. What is important, existing yung batas, sundin po natin dahil ang kaalaman ng lahat, ito ay nakakasira sa environment. Sunod na tanong para pa rin sa lahat. Saan po? Saan mapupunta ang mahigit sa 200 milyong pisong pork barrel ninyo na matatanggap sakaling mahihalal kayo bilang kongresista sa 2nd District ng South Cotabato? Din makanto, Vice Gov. Siyempre, magkukonsulta muna po tayo sa mga different barangays kung ano ang kanilang mga priority programs. And we will be basing our decision on which projects to give on the results of the consultation with the barangays. Kasi kailangan marinig natin po yung kailangan ng barangay. Hindi po dapat yung opisyal ang magde-decide kung anong ibibigay niyang project doon sa barangay. Tatanungin po natin kung ano ang priorities nila. 200 million, attorney. Sakaling ikaw, din makanto ang kwarta. Well, ang priority ko, no, I think I will ask the local officials, barangay officials, na kung mangayo sila sa proyekto kay Atty. Dinan, there has to be economic value. But silingon, ang project, kinanglan makabulig sa katawhan, no, in terms of livelihood, in terms of health, and in terms of education. Because hindi kita pwede maghatag sa proyekto nga para pang politika lang. What is important, economic value, nakakatulong sa kabuhayan ng karamihan. Ang sinasabi po ninyong dalawa, sabi lamang ko, ang sinasabi ninyong dalawa ay mapupunta sa mga programa sa barangay, no, at sa iba pang LGU. Pero wala ba pili ay kung sino taga-anta, mapakalyado man o hindi? Of course, amo nang gusto naton nga islan nga pamulitika. No, nga kung ibase naton sa kung sino aton kaalyado kag sa hindi, ang makaluluoy ang tawo sa idalom. Hindi man na sala sang mga tawo, ang sala sang ila leaders. So we will be looking into the priorities of the barangays, and the leaders will also have to evaluate, no, kung ano talaga ang gusto nila and ano ang pwede. And alright, thank you. Go ahead, attorney. Kalyado man ay doon katanggap sa imo ano? Well, balan mo, Bulig. ang tao, puro pigato. Tamad na, kapoy na sa sobra ka politika. And you have to give projects to those who are deserving. No? Regardless of political affiliation, because ako, hindi ako na-adlock nga mapirti o mataog. Ang importante, when you implement projects, inabalang makabulig sa tao. And then let them decide in the next election whether you deserve to stay or not. Alright. Thank you very much. Sunod nating tanong para pa rin sa lahat. Ano ang balaod nga igaduso mo dira sa Kongreso? Unahin natin, Attorney Hernandez. Sir? Well, what is important right now, no? Since budget goes to Congress, ang importante sa akin, we will have to protect how much do they give to Mindanao. Alright. No, in terms of budget, because as it is right now, we only receive 18% of the total budget, which is very small compared to Manila and Luzon. Kaya maraming mahirap, kaya hindi matapos-tapos yung gulo, kulang yung teacher, kulang yung classroom. Then what we're asking, lahat naman ng major na produkto na galing dito, kailangan bigyan nila ng konting pansin para mag-improve yung kabuhayan ng mga taga Mindanao. Thank you. Sa iya budget sa imo, Vice Gov? when given the chance in Congress, I will have two pet bills. Okay. And one is bringing the regional hospital to South Cotabato. With the recent development of the Bangsamoro Framework Agreement, Cotabato City will go to the Bangsamoro. So we will have a chance that the regional hospital will be in our region. And also redistricting of the congressional district. We want to separate the first district from General Santos City for obvious reasons. Thank you very much. Balikan ko lang kayo, attorney, kasi medyo hindi ata nakaputol namin kayo kanina. Ano ho pa yung sa farm to market road, mga produkto ng Mindanao? Now, we're saying that all the major products na pinagmamalaki ng Pilipinas ay nanggaling sa Mindanao. Okay. Pineapple, banana, kasaba, coffee, mineral resources.
we contribute about 18% to GDP. Pero pagdating doon sa budget, tayong pinakamaliit, 18%. Kaya maraming mahirap, kaya kulang classroom, kulang health services. Alam mo ba na 1% ng increase sa budget sa Mindanao is equivalent to 1% poverty alleviation? 1% na makakaangat sa kabuhayan ng karamihang may hirap sa Mindanao. Eh kung dagdagan man ng 5, 10. Thank you very much. Sige po, go ahead. Bakit niyo po dadalhin yung regional hospital doon sa South Cotabato? Dahil po ang geographically, ang South Cotabato po ang nasa gitna ng region. And with Coronadal City as the administrative seat of government of Region 12, it's logical that we will bring the regional hospital to our province. Kung hindi po pwede sa provincial hospital dahil isang hektarya lang ang lote dyan, doon sa Surala, sa ginawa nating extension hospital, 5 hektarya po ang lote doon. Huling punto na lang. Huling punto na lang po. Additional 30 seconds bago tayo mag-commercial gap. Bakit naman hahatiin na ang first district at sa General Santos City? Hindi po kasi ang anomalous situation ngayon, ang General Santos City, which is not part of South Cotabato, is part of the congressional district of the first district of South Cotabato. Dahil po ito, noong araw, hindi natin kaya yung population requirement of 250,000. Okay. Pero ngayon, ang Jensan is already 620 plus thousand. Ang Tupi, Pulumulok, and Tampakan, baka kaya na rin po. Kung kukulangin, idadagdag natin ang Tiboli. No? Thank you very much. Anong reaction niyo po doon sa separate na? Well, nasa kongreso na yan eh. In fact, ang akala ko nga, papasok yan ngayong eleksyon. Okay. No? Well, makakatulong sa South Cotabato yan in the sense that that is additional budget for the South Cotabato. Eh, yung Jensen naman, mayaman na yan eh. Kaya niya nang itayo yung sarili niya. Samantalang yung South Cotabato, pag iniwalay mo, makakadagdag yung 200 million sa kabuhayan ng tao. And it will add to the economic growth of South Cotabato in addition to the first district. No? Pag nagtatlo yan, di maraming proyektong mabibigay dito sa South Cotabato. Thank you very much, gentlemen. Kapamilya, para kanino nga ba ang South Cotabato 2nd District? Sa isa bang abogado o sa isang doktor? Magpapatuloy tayo sa ating balitaktakan dito sa Umagang Harapan sa pagbabalik ng US! Ito po ang Umagang Harapan kay Pamilya. Huwag na tayo patumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang round 2. At sa pagkakataong ito, mga tanong naman mula sa mga mga South Cotabateño. Yun ang tawag dun, di ba? Ang pamangkot nila, iri ang isa. Ano ang mas kinahanglan sa probinsya? Doktor o abogado? Yun din ang tanong natin kanina. Para kanino nga ba? Unahin natin. Attorney Hernandez, sir. Go ahead. Of course, abogado ko, hindi siyempre bias ako. Well, you know, legislation, being a congressman, you legislate. You craft laws for the entire country. And as a congressman and as a lawyer, at the same time with various positions in national government, no, medyo you have a built-in advantage because you dealt with the entire country. No, yung trabaho ko dati, hindi lang abogado, naging assistant secretary ako sa various agencies and undersecretary. No? Ibig sabihin, nakita mo kung paano makakatulong sa buong Pilipinas. Thank you very much. Vice, go. Of course, sa akin, pwede rin ang doktor na mangin legislador. I have 6 years as board member, 3 years as vice governor. I have 9 years experience in legislation. And napakita na noon ni Congressman Dodo Pingoy, kaya ng isang doktor ang mangin congressman. Maraming projects, maraming national bills na nagawa. So kakayanin rin po ni Dr. Tolosa. Para sinasabi ho ni attorney, mas advantage daw yung decision making niya pagdating sa Kongreso dahil isa siyang abogado. Anong reaction niyo doon? Not necessarily, no? Kasi ang kwa naman, as long as you have a good grasp of issues, whether you are a doctor or an attorney, kaya po natin yan. Marami pong mga technical people sa Congress na kayang magtulong sa kanilang mga kongresista. Reaction, sir.
Kung abogado ka, ikaw yung binoto ng tao, you don't need technical people. Ikaw ang gagawa ng batas eh. Ikaw dapat ang nakakaalam kung anong dapat mong gawin. Sunod na tanong mula po sa ABS-CBN text line. Ito ay para kay Vice Gov Tolosa. Para lang po sa inyo to, sir. Pakisagot po ang tanong. Di ka daw mabatyagan dira sa probinsya kag puppet ka daw ni Governor Pinggoy. Anong reaksyon niyo po? Kadlawan ko na lang ina, no? Miguhay kami ni Governor Dodo Pinggoy. But definitely, I'm not a puppet of Governor Dodo Pinggoy. Ang Sangguniang Panlalawigan, we have upheld its independence, no, throughout the 3 years. No, gaya ngayon, majority po ang nasa oposisyon sa ating Sangguniang Panlalawigan. So hindi po pwedeng sabihin na ang Sangguniang Panlalawigan ay pinaglalaroan lang ni Governor Pinggoy. Thank you very much. Thank you very much. Ito naman ay tanong para lamang po kay Attorney Hernandez. Reaksyon mo sa mga akusasyon sa imo, Attorney. Ini daw ay may kinalaman sa shabu kag smuggling sa Subic. Sir, go ahead, Attorney. Well, nabenta na yan ng huling eleksyon eh. Okay. Ginamit na yan ng 2010, no? In fact, kami ang nakahuli noon sa Subic, and it was in fact the governor now who used to be the congressman, and Darlene Antonino who used to be the congresswoman. They investigated that issue and they found out na wala kaming kasalanan. Kami ang humuli, nakatulong kami sa maraming Pilipino dahil nga nahuli namin yung shabu. Okay. It's a rehash and it's a black propaganda, obviously, kung walang katuturan kaya hindi masabi sa publiko. Tanong naman para sa dalawa nating bisita mula sa kay Nelbert Dones. Ano ang programa mo para sa mga estudyante kay pahirapan na ang pagkuwasang scholarship sa kabilugan, sa kabugwasan, paglaong kabugwason program ng scholarship yan. Tama ba? Paglaong scholarship program. Anong reaksyon mo sina? It used to be that Kabugwason Paglaom Scholarship nag-cater lang ito sa yung mga gifted and intelligent students. We have expanded the Kabugwason program to include those who are not having very good grades but need financial assistance. So we have a one-time 5,000 peso assistance sa nangangailangan at nagbibigay din kami para sa elementary and high school students nangangailangan ng miscellaneous fees. Thank you. Nagkakaproblema sa scholarship sa South Cotabato, sir? Well, yung Kabugwason, I think that's a provincial project, no? And being a congressman, part of your project is to be able to give these benefits to students, no? Tama yan, kung nagkakahirapan, dapat magkaroon tayo ng programa na available para sa lahat. Ibig sabihin, wag natin gamitin yung scholarship pang politika. And we'll have to give it to the serving student kasi yan lang ang pag-asa ng mga magulang na makaalis sa kahirapan. Para ang sinasabi ni Attorney, sir, is that ba ginapamulitika ang scholarship ta sa Southcote? Hindi, no? Kaya ang Kabugwason Paglaom Scholarship is protected by the fact that it is managed by a committee of private individuals. Hindi po hinahawakan ng ating gobernador or mga opisyales ng probinsya. Binigay po yan sa isang committee and wala pong pakialam dyan ang gobernador o ang vice-gobernador. Well protected po yan na issue. Bakit niyo po nasabi, Attorney, na mayroong pamumulitika dyan sa programa? I think mali yung interpretation. No? I said the Kabugwason is a provincial project. As being a congressman, you have your own project in scholarship. That's why, if you implement a scholarship, dapat yung base kung who are deserving students. Lalong-lalo na yung mga indigenous people, no? Yun ang karamihan nagreklamo, yung mahirap, hindi sila nakaka-avail. So, kailangan magkaroon tayo ng programa, lalong-lalo na sa college, kasi yung pag-graduate sa college, yun lang ang paraan para makaalis sa kahirapan yung mga magulang. Meron ba sa college? Gaya ng nasabi ko, yung regular program dati ng Kabugwason involves a few students only dahil very strict ang screening. So, in-expand po natin ito to include other students, yung mga mahihirap na nangangailangan ng tulong. Kaya nagbibigay tayo ng one-time assistance of 5,000 pesos to deserving students. And sa elementary and high school students,
na nagda-drop out dahil lang sa miscellaneous fees na 300 and 500 pesos, nagbibigay tayo sa mga barangay. Thank you. Thank you very much. Sunod na tanong mula naman kay Albert Pasyon, anak ng magsasaka. Ano ang programa mo para sa mga mangungumata dira sa South Cotabato? Vice Gop? Siyempre, we always consider nga ang agriculture is a very important part of our aspect no sa kinabuhi naton. Kay we are an agricultural country. Okay. No, so our local agency no ang atong Department of Agriculture damo kita programa nga para mabuligan ang aton nga mga farmers. Okay. Meron pa kayo ilang segundo, sir? And kailangan natin i-expand ang mga programa natin para sa farmers like NFA. Benefit. Okay. Sige, sir. Go ahead. Well, going back sa sinabi ko kanina, no, we will work first with the national budget. Dagdagan nila yung budget para sa Department of Agriculture kasi wala namang ibang panghanap buhay dito sa South Cotabato kundi pangunguma. Ibig sabihin, as a congressman, may priority release agriculture. No? Lalo na yung irigasyon natin, kulang ng equipment, no? Hindi natin ma-maintain kaya yung production natin mababa. No? Yung solar dryers natin kulang din. And farm to market roads. No, but again, going back, mas makakatulong kung dagdagan ng national government yung budget sa DA. Thank you. Pakipatuloy po kanina. Yes, yung ating provincial government, meron tayong programa. We are helping subsidize NFA para ma-increase ang price ng palay para yung farmers natin ma-encourage na mag-produce ng palay. And para dito na nila ibenta sa NFA na mas mataas ang presyo. So nagdagdag tayo ng a few million pesos para i-subsidize yung prices ng palay dito sa ating probinsya. Okay, thank you very much. Yung attorney, yung sinasabi nyo kanina, marami pang mga kalsada na hindi pa na-implementa na Hindi, mga kasi proyekto? alam mo, importante sa mangunguma yung access nila, Correct. transportation access, farm to market road, di ba? Marami pa tayong hindi na maintain, marami pang bako-bako dyan. And again, going back to the budget, kung yung national government, dagdagan niya yung budget for DA, then it will help the congressman. In addition to my budget, mas lalo nating matutugunan yung mga kailangan, lalo na sa irigasyon. No? Yung pinaka-importante sa lahat, actually, yung farm inputs. Masyadong mataas yung farm inputs because we are dependent on importation ng fertilizers. Thank you very much. Yun, medyo, pamangkot na sa ato ng mga mangunguma sa South Cotabato, paano talaga sila mabuligan? Paano sila sa problema sa pagpatanim ng palay? Ang laki na ng gastos, ang laki na ng cost. Do you guys have subsidies on that sa probinsya? Yes, may ara kita sina nga programa sa probinsya. Hindi gid kayo dako pero we are doing that. Actually, we attempted also sa corn pero hindi napasasad ko for some reasons. Pero sa palay, nahimo na naton diri sa aton probinsya. And I think we have to have more irrigation systems. No? Kay subong ang NIA daw nagpahuhay. So kinanglan i-revive naton atong vitality sang NIA sang una. Huling punto na lang po sa inyo, attorney. Go ahead. Well, again, sabi ko, wag na nating ambisyonin pa yung ibang mga activities sa South, no? Dapat mag-concentrate talaga. We have to put all our resources together dun sa agrikultura kasi yun lang talaga ang hanap buhay ng karamihan. Ibig sabihin, kung lahat-lahat, from governor to congressman to mayor, tugunan lahat ng pangangailangan ng mga mangunguma, lalo sa irigasyon, farm to market road, mas makakatulong magpaangat ng kabuhayan ng karamihan. Pag umangat yung buhay nila, makakapag-aral sila ng anak nila, mapapag-graduate nila, makakaalis sila sa kahirapan. Thank you very much. Kapamilya, mas makikilala pa po natin ang ating mga bisita mula sa South Cotabato sa pagbabalik po ng Umagang Harapan. You're watching MUS Kapamilya. Ito po ang Umagang Harapan. Round 3 na. Pero sa pagkakataong ito, tumanggi na po ang ating mga bisita na magtanong sa kanilang katunggali. Pero dahil dyan, bibigyan natin sila ng pagkakataong magbigay ng mensahe naman sa kanilang katunggali. Nahin natin si Attorney Hernandez. What's your message to Vice Gov? Well, Vice Gov, we've been friends since I was small. We play tennis together.
and politics will pass. No? Isang araw lang yan. Huwag natin gawing personalan. And let us be good example to the future generation na pwede naman gawing maganda yung eleksyon base sa kwalifikasyon, sa competence, sa performance. Huwag na nating sirain yung isa't isa kasi obligasyon natin yan sa mga tao na magsabi ng totoo at kung ano ang ating kakayanan para makapagdesisyon sila ng tama, sino ang karapat-dapat sa Kongreso. What's your message? Jay, before the program started, we had a gentleman's agreement with Attorney Denad Hernandez na tatanggalin namin yung mga tanong sa isa't isa para maiwasan nga na mangin personal ang politika. So, saludo ako kay Attorney Jan and I think magkaibigan naman kami and may the best man win. Alright. Gentlemen. Okay, next. Ito na, round 4. Kapamilya. Ito ay kailangan bibigyan namin kayo ng 1 minuto, pero dudugtungan niyo lamang po ito. Kasama niyo na siguro kung ano yung gusto niyo sabihin sa mga taga South Cotabato. Dudugtungan po ninyo ang phrase na ito. Ako ay nanunumpa na. Unahin natin, Vice Gov. 1 minute, go ahead. Ikaw ay nanunumpa na. Ako ay nanunumpa na paglingkuran ang South Cotabato, ang katauhan ng South Cotabato ng buong pagsisikap, no? At saka ibibigay ko lahat para magampanan ang akin tungkulin sa Kongreso at ipaglalaban natin ang mga bagay-bagay na ating pinaninindigan gaya ng issues sa kalusugan, sa edukasyon at saka sa kalikasan. Yan po ang ating mga main advocacies mula po nung tayo'y pumasok sa politika. At ipagpapatuloy po natin ito sa Kongreso. Sisilipin natin kung anong mga batas doon ang kaya pa nating i-improve, no? Base sa ating mapapag-aralan. At sana'y ito makakatulong hindi lang sa taga South Cotabato pero para na po ito sa buong bayan ng Pilipinas. Kasi Kongreso na po. Attorney Hernandez, ikaw ay nanunumpa na. Go ahead, sir. Ako ay nanunumpa na ako ay magiging tapat sa aking mga kababayan, lalo na dito sa South Cotabato, na gagawin kong lahat upang makatulong umangat sa kahirapan ng ating mga kababayan, makatulong magpa-graduate ng mga kanilang anak, makatulong doon sa kanilang hanap buhay, sa farming, at magiging tapat sa aking trabaho at makikita nila na may pagmamalaki nila na meron din palang Attorney Denad na matagal nang nag-aambisyon na tumulong sa sariling probinsya dahil nasubukan na sa ibang bayan, nasubukan na ng Pilipinas, ngunit na ipagkait pa sa sarili niyang bayan. So ngayon, napag-aralan ni Attorney Denad ang lahat, panahon na ito ay ibuhos na sa sarili niyang bayan. So makaka-assure po kayo na si Attorney Denad ay gagawin ang lahat para makatulong, maiangat, magbigyan ng magandang progreso at kinabukasan ang South Cotabato. Maraming salamat sa ating mga panauhin, sa ating mga bisita sa studio, sa mga audience. Maraming salamat sa mga supporters ni Vice Gov Tolosa at sa mga supporters ni Attorney Hernandez. Attorney Denad. Attorney, thank you very much. Vice Gov, thank you very much. Dalawa muna kayo. May the best man win, ika nga po kapamilya. Inyo na pong narinig ang kanilang mga pananaw sa mga samot sa saring isyu ng bayan dyan sa South Cotabato at ang kanilang hangarin para sa pinalanggang probinsya sa South Cotabato. Kinsa ang karapat-dapat na iboto sa 2nd District ng South Cotabato. Mga South Cotabateño, kayo na ang humusga.